Limang pagkain na nagdudulot ng heart attack. Ang daming Pilipino ang inaatake sa puso dahil sa limang pagkain na ito. I-check mo kung isa ba sa mga ito ang madalas mong kinakain. Yung number 5, baka nasa kusina mo pa ngayon. Maraming Pilipino ang naniniwala na ang heart attack ay dahil lang sa stress, puyat o pagtanda. Totoo na nakakadagdag ang mga iyon. Pero ang hindi alam ng marami, malaking bahagi rin ng problema ang mga pagkain na kinakain natin araw-araw. Ang nakakatakot sa sakit sa puso, madalas tahimik ito nabubuo. Ayon sa mga pag-aaral, habang tumataas ang bad cholesterol at naiipon ang taba sa loob ng mga ugat, unti-unting kumikipot ang daluyan ng dugo. Kapag tuluyang nabara ang ugat na nagsusupply ng dugo sa puso, maaaring mangyari ang heart attack. At minsan, ang unang simptomas ay emergency na. Kaya hindi dapat hintayin na sumakit ang dibdib bago kumilos. Napansin mo ba, parami ang kilala nating inaatake sa puso? May kapitbahay, may kaibigan, may kamag-anak. Pabata din ng pabata ang mga inaatake sa puso. At kadalasan, iisa ang sinasabi ng pamilya. Hindi naming akalaing mangyayari ito sa kanya. Pero ayon sa mga pag-aaral, ang sakit sa puso ay hindi basta nangyayari overnight. Unti-unti itong nabubuo sa loob ng maraming taon. Ganito kasi yan. Ayon sa health experts, walang iisang pagkain ang direktang nagdudulot ng heart attack. Pero may mga pagkain na kapag madalas at sobra ang pagkain, pwedeng magpataas ng kolesterol, blood pressure, timbang at risk ng sakit sa puso. Narito ang 5 dapat bantayan. Number 1, processed meats. Hotdog, bacon, ham, tocino at longganisa. Madalas, mataas ang mga ito sa sodium, preservatives at saturated fat. Number 2, deep fried foods. Pritong manok, fries, chicharon, lumpia at iba pang pagkain na laging nakababad sa mantika. Lalo na kung paulit-ulit ginagamit ang mantika. Number 3, matatamis na inumin. Soft drinks, milk tea, sweetened coffee, at energy drinks. Maaaring mag-contribute sa obesity, diabetes, at mataas na triglycerides. Number 4, ultra-processed foods. Mga instant at packaged foods na mataas sa asin, asukal, at unhealthy fats. Number 5, mga pagkaing may trans fat. Ito ang hindi alam ng karamihan. Ayon sa research, ang trans fat ay kabilang sa pinakamapanganib na uri ng taba para sa puso. Pinapataas nito ang bad cholesterol habang pinapababa ang good cholesterol. Makikita ito sa ilang pagkain tulad ng donuts, pastries, margarine, biscuits at cookies, ice cream at icing, french fries at potato chips, instant noodles, fast food fried chicken at highly processed snacks. Pag-usapan natin ang mga practical tips. Huwag gawing complicated. Start with this. Number 1, dahan-dahaning palitan ang processed foods ng mga healthy at natural na pamalit. Number 2, uminom ng mas maraming tubig kaysa matatamis at commercial na inumin. Number 3, dagdagan ang gulay at prutas sa bawat pagkain. Number 4, mas piliin ang lutong bahay kung posible. Number 5, maglakad o mag-exercise ng regular. Ayon sa mga pag-aaral, kahit maliliit na pagbabago sa pagkain ay maaaring makatulong sa pangmatagalang kalusugan ng puso. Hindi ibig sabihin na kapag kumain ka ng donut o hotdog ngayon ay aatakihin ka kaagad sa puso. Hindi rin isang pagkain lang ang dahilan ng heart attack. Pero kung araw-araw na bahagi ng lifestyle ang mga ito kasabay ng high blood, mataas na kolesterol, diabetes, paninigarilyo at kakulangan sa ehersisyo, mas tumataas ang panganib. May mga kakilala ka ba na madalas kumain nitong mga pagkain na ito? I-share mo ito sa kanila.